superstar. Bakulay aakyatin, hirap ay di pansin, autograph ay hihingin, itatabi hanggang libing. Ganyan kaming movie fans kaming mga alalay, hanggang makipag-away, alalay sa gabit araw. Buhay namin ay ganyan, movie fans, matyagang hinihintay. One and only superstar, huwag kayong magtatawa, huwag na huwag magtaka, tayo'y di naiiba, pangarap natin iisa, ang mawaglit, ang pait ng buhay at pag-ibig. Kahit saglit, yakapin ang langit. Nandiyan na ba kayo? Nandito na kami. Sa show's Watch Radio Show. Movie fans kami mga alalay, handang makipag-away. Ay, gabi na naman. Alalay sa gabit araw. Buhay namin ay ganyan, movie fans, matyagang hinihintay. One and only superstar, huwag kayong magtatawa, huwag na huwag magtaka, tayo'y di naiiba, pangarap natin iisa, ang mawaglit, ang pait ng buhay at pag-ibig. Kahit saglit, yakapin ang langit. Yes, welcome po sa Showbiz Watcher Radio Show. At syempre, nandito na naman po kami. Ito pong inyong lungkod na si OG Cruz. Mga 2 oras po tayo magsasama-sama. Kasama ho ang ating mga co-host broadcasters dito na nasa labas pa ho at nagtatalo-talo pa sila dahil sa hindi daw sumasagot ng phone yung isa. Ay nako, ewan ko ba kung anong, mamaya papasukin na ho natin yung dalawang co-host natin, walang iba kundi si Jackie Dayoha at syempre si Miss Merlin Ribs. Okay, so maya-maya ho yan. And then also, abangan po ang ating one-on-one interview with Miss Joey Albert. This time, ano lang siya, it's a recorded. Na-recorded ko siya ng earlier. Kaya medyo, hindi ko siya kasi pwede ng ganitong oras, di ba? So, abangan po natin yan, ang ating interview kay Miss Joey Albert. Okay? Bago yan, kailangan kausapin na natin ang ating mga dalawang co-host na nagtatalo pa hanggang sa ngayon. Ano kaya pinagtatalunan nila? Teka lang. So yun, ang alam ko. Ganun pala yun. Joke lang po yung pasalubon. Okray. Sige, wala nang pasalubon. Ang sinasabi naming attorney ay si attorney Erin Bautista. Siya po ang founder ng Radio Filipino America. Muntik mo pang nakalimutan, Marlene, ha? Tumingin ka ba? Radyo, hindi na radio, kundi radyo, Tagalog. Filipino America. Tagalog. Ilocano. Pag-English yan, radio. Tagalog yan, radyo yan, Marlene. Alam kong buhay na buhay ka ngayon dahil gabi, di ba? Matagal ka matulog. Ako sandali. Alam mo ba? Balikwas ako kanina 8:30 na. Oh my God, I have to take a shower na. Ay, sandali ako ay gusto. Bago kaya ako mag-gusto. Samantalang si ano naman, nandito alas 7, ang aga-aga, nagte-text. Nagulat ako biglang, ba't nandito sa alas 7 kung si si Jacking to? Tinatawagan pa ako. Ito siya, si Merlin. Hindi marunong sumagot na ako. Ngayon nga, bago ko umalis, before I call you, I call her twice. Check your phone. Oy, ang phone mo ang i-check mo kasi pag nagda-dial ako, wala daw settings yung phone mo. Try mo ulit. Tawagan natin Yes, sa I call you. Oh, ganun. Wala kayong connection. Tingin yung ano mo, what you call this, yung answering machine is not
own set yet. No. Ganun. Kasi gusto ko mag-leave na message. Ayan, Isang ring lang. Ayan, twice ako nag-call you. Hindi, tawagan mo siya ngayon. Ano mangyayari? Tingnan natin. Yeah. Tingnan natin kung sino ang ano nangyayari. Coincidence, I called her twice. O, ayan, nag-ring ako. Pero bago yan, ano muna natin, O, ayan. pag siya naman daw ang tumatawag, Okay. Pag ako naman tatawag, Oo. Ako kasi every call, mayroon din dito ebidensya, may resibo. Ayan. oo naman, wala tayo may mga caller ID. Oo, ayan. ayan, siya naman tatawag sa'yo. Pero bago yan, patutugin muna natin yung kanta ni Joey Albert Ayan. habang para ma-check niyo yung telepono ninyo. Oo. Ito ho, para ho sa inyong lahat to, itong susunod natin. Teka lang ho, At inaayos lang natin ano ba itong sumakit. Pero sa awan nga, bakit ganyan? Teka, wait a minute. Ayan, kasi ang dami tumatawag. Para ho sa inyong lahat yan, si Joey Albert, ikaw lang ang mamahalin. Okay, ito na. May mga natin. Ano sa Sa dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang at ilan na nagtagal. Isa pa lamang ang binabalikan, alaala ng kahapon pinabayaan. Sa dinami-dami ng aking nakapiling, kung sino-sino ang umibig sa akin, isa pa lamang ang inaasam-asam. Ang nakalipas, di maaaring balikan. At kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Sa dinami-dami ng aking nakapiling, kung sino-sino ang umibig sa akin, isa pa lamang ang inaasam-asam. Ang nakalipas, di maaaring balikan. At kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. At kahit iba na ang minamahal
kailangan natin interviewin. Ikaw lang ang Okay, yan po si Joey Albert, ikaw lang ang mamahalin. At this point in time, palagay ko, yung dalawa nag-aaway pa rin sa may, sa may, buti labas ko muna yung dalawa dahil nag-aaway pa, ewan ko ba? Ba't nag-aaway sila? So this time, ang gagawin na ho natin, interviewin na ho natin si Joey Albert. Kumbaga, ako na lang at hindi na siya. Hindi na sila kasali kasi nga nag-aaway ang dalawa, hindi ko maintindihan kung bakit. Ito po, tawagan na natin si Miss Joey Albert para at least maumpisahan na natin ang interview natin kay Miss Joey Albert. Try to talk. Live na live ho, one-on-one interview. Pero i-replay ho natin tong interview natin mamaya ho. So, don't worry ho. Tatawagan na ho natin habang pinapatugtog ho natin ang kanyang song. Try to talk. Maraming salamat po, Miss Joey. Very welcome. Try to talk. Live na live ho, one-on-one interview. Pero i-replay ho natin tong interview natin mamaya ho. So, don't worry ho. Tatawagan na ho natin habang pinapatugtog ho natin ang kanyang song. When I can't help Right. but cry, and I wonder why you had Hello, good afternoon. to leave me. Oh, hi. Hi, hello po, Miss Joey Albert. It happened Maraming salamat po at welcome po sa Radyo Pilipino Amerika. so that you Thank you for calling. First time na makakausap po namin si Joey Albert. Maraming salamat po, Miss Joey. Very welcome. Yes, oho. Nasaan mo kayo ngayon, Miss Joey? I'm in Vancouver. Vancouver. Wow. Canada. Oo, ba? Kamusta naman ho ang weather ho ngayon dyan? Mainit na yun dito. It's summer. So, it's very bright and sunny and warm. Ay, nako. Ang ganda naman. Yes. At least akala ko ho dito ho kayo sa Amerika. Oh, no. Dito ka sa Vancouver. I've been here for 20 years na. 20 years na ho. Aba. Yes, thank you very much. So, at napagbigyan nyo kami. Ito lang yung nag-iisang Radyo Pilipino Amerika dito sa National City, sa San Diego, California. Oho. Very good. Yes. Hindi naman meron. Oo nga ho, at natutuwa naman kami at I'm sure matutuwa rin ang mga ang mga fans ninyo dahil live na live ho kayo namin nakakausap ngayon dito. Special edition namin to. Nice, very nice. And thank you for being patient. Yes, opo. Wait for this opportunity. Yes. Miss Joey Albert, pakibati nyo naman yung mga Pinoy dito sa Amerika na nakikinig ngayon. Saan kayo sa Amerika? Dito kami sa San Diego, California, sa may National City. Ang dalas ko dyan sa, Diyos ko day. Over the past 20 years, siguro almost every year, minsan twice a year ako dyan. Because I have a very good friend there who was running the Mabuhay Alliance there before. Kaya lang ho, alam ko ho, nandun kayo kay kay Ben Camacho ho yata. Oh yeah, him too. I also had a show for him. Yes. But Actually, anyway, so yeah, babatiin ko ang yung mga listeners. Yes. Magandang hapon sa inyong lahat. And it's so nice that you have a Filipino
video there that na mapapakinggan nila yung magagandang mga OPM. Yes nga ho eh. At saka, alam niyo ho, hindi ko kayo napuntahan nung nagkaroon ng birthday celebration si Dr. Camacho. Sayang. Sayang. Hindi ko na ano. Kasi writer din ako ng Asian Journal, mukhang hindi ko natunugan yun na nandoon kayo. Ay, ganun. Hindi ko natunugan na nandoon pala si Miss Joey Albert. Sayang. That was quite a while ago. But it was a small private show naman kasi so. Oh, yeah. Hindi naman talaga siya publicized. Yeah, hindi. Oo, it's a birthday celebration yata ni Dr. Camacho at that time ho. Yes. Yes. Miss Joey Albert, kamusta na po ang Miss Joey Albert po sa ngayon? Mabuti naman, ito nagpapahinga at nagpapagaling. Nagpapahinga at nagpapagaling. Ay, nako, salamat naman at talagang okay na ang pakiramdam ninyo kahit paano. Hindi pa, pero araw-araw, there are good days and bad days. Pero, I see. Marami naman nagdadasal sa akin, so I'll all right. Yes, I'm sure maraming magdarasalo sa inyo dito, lalo na rito sa mga Pinoy dito sa San Diego, California. Ang dalas ko diyan, sayang hindi tayo nagkikita. Oo nga ho. Sayang nga ho. Nababalitaan ko lang kayo pero hindi ko san-san ka siguro. sa dami ho kasi ng activities dito ng mga Pinoy, minsan nagkakasabay-sabay sila ng mga activities. Kaya ganun ho. Alam niyo naman ho, ang National City o ang San Diego parang heart ng mga center ng mga Filipino community yan. Saya-saya nga dyan eh. Oo, para lang kayong nandito sa Pilipinas dahil ang lalawak na magkakakabit ang mga businesses ng mga Pilipino rito, kaya ayun. Masarap nga dami-daming kinakainan dyan. Yes, oo nga ho. That's why I love going. Yes, ano hong favorite nyo kinakain dito ho nang pumunta kayo rito sa National City? Oh my gosh, ang dami-dami kaya hindi ko maalala. Hindi ko maalala kung saan nila ako dinadala, but it was one Filipino restaurant after another. There was one, it was in a strip mall. Ang sarap-sarap, hindi ko maalala yung gumawa sila ng. They made special food for me. They made pa special lechon for me. Dito sa Canada, hirap-hirap maghanap ng lechon. Ay, wala akong lechon gano dyan. Hindi masyadong popular. Mahirap maghanap ng lechon dito. Mahirap po. Talaga na. Kaya mamimiss nyo. Sino-sino ho yung mga kaibigan nyo rito sa San Diego, California? Well, I'm a longtime friend of, si Faith Bautista. She used to have this organization called Mabuhay Alliance, which is now moved to San Francisco yung base nila. But they're still doing the same work for Filipino people, empowering Filipino people na magkaroon ng trabaho. At saka ngayon tinutulungan nila ang mga Filipinos na kumuha ng mga home loans. Kasi alam mo naman dyan sa Amerika, minsan yung mga bagong salitang Pilipino, kaya yung mga medyo natamaan ng kahirapan sa trabaho, hindi na nakakakuha ng tulong sa bangko. So they help the Filipinos get bank loans. Ganun ho. Now they're called the National Coalition. Iba na yung pangalan nila doon sa Amerika. But it's the same service with the Filipinos. NCCA na sila ngayon. I see. And I have alam mo ba, my best friend from elementary school dyan nakatira sa San Diego. Her name is Sonia. Sonia ho, dito ho. Yeah, so I have parang when I go to San Diego, it's like going home. I have friends there. Parang feeling at home, di ba ho? Feel at home talaga. Yes, feel at home. That's the best word na pwede nating masabi sa kanila. Kaya naman nakakatuwa at madidinig kayo ngayon dito ng live para sa mga fans ninyo na nakakamiss ho sa inyo. Namimiss ko din sila. Yes. Well, since I've been to San Diego. But yes, I love the warmth of the Filipinos there. At ang alam ko ho, very active ang mga shows niyo sa iba't ibang bansa. Ano ho ba yung last na show na nagawa ninyo? Actually,
My last performances abroad were last year. My last performance before I got sick was in Manila. But the last 2 years, I've been traveling around the States a lot, both East and West Coast. And mostly dyan lang talaga yung shows ko sa States. Sa States lang. Mm-mm. And back in Manila, I'm usually in Manila mga 2 or 3 times a year. Mhm. I was supposed to have a tour in Europe this April, kaya lang hindi natuloy dahil nagkasakit nga ako. Ay. So they're postponing that for next year. Next year. I hope sa susunod to okay na ho ang health ninyo. Para sa pagpapadasal natin ho. Ipagdasal natin para... Hindi ko pa panahon. Marami pa akong trabahong gagawin. Oo, marami pa ho. At saka marami pa kayong paliligayahin ng mga tagahanga ninyo na gusto ulit madinig ang mga kantang pinasikat ninyo. Oh, salamat. Alin naman ang paborito mo doon? Yung Tell Me. Siyempre. Yes. At saka yung mga Tagalog song na kinanta ninyo na kanina pinapatugtog namin, talagang... Nakatawa nga, may nag-post dun sa Facebook ko ng recording. She recorded herself singing Tell Me. Nakakatuwa talaga. Alam mo, pagka nagko-concert ako, the best part of my concert is when I sing Tell Me and then the whole stadium or the whole theater sings all my songs with me, especially Tell Me. Nakakakilig, nakakataba ng puso. So nung itong girl na to nag-post siya of herself singing Tell Me, feel niya. Sabi ko, siguro maganda kung lahat ng taong nagmamahal sa Tell Me, anyayaan kong mag-post ng sarili nilang video dun sa Joey Albert Facebook na kumakanta ng Tell Me. Siguro para matuwa ako habang nandito ako nagpapagaling. Oo nga ho. Siguro. Yun ho bang kinoconsider niyo pinaka-national anthem ni Miss Joey Albert? I would think so because I think that's the most siguro yun yung nagkatapult sa akin, I think, into the as an OPM national artist. I think it's that song that really put me up there. I see. Oho. Paano ho ba kayo nakapasok sa sa showbiz? Paano ho kayo nakapunta sa entertainment? Paano ho kayo nag-discover? Malayo. History yan. Para malaban naman ang iba't maalala ulit kung paano kasi parang kailan lang no? Nung college ako, marami kumukuhang banda sa akin. Hindi ako pinayagan ng nanay ko kasi gusto niya magtapos muna ako ng pag-aaral. Which is the same advice I would give to everybody who wants to be a singer. Magtapos muna ng pag-aaral dahil mahalaga yung edukasyon. Kaysa sa anong bagay. The education and a good college degree is the most important thing because no matter what, you have something to fall back on. So, nung nag-graduate na ako ng college, ayan na, bumalik na naman yung mga banda. Kasi alam nila na pwede lang ako pagka papayagan ako ng mami ko pag-graduate. So, the first one that came knocking on my door practically the day after I graduated was the manager of the New Minstrels. That was the third generation. Diyan nanggaling ang mga singers like Louie Reyes, Rayan Fuentes. Diyan sila galing sa Minstrels. First generation sila. So, pinayagan naman sa mami ko, sabi niya sa akin, okay, pwede ka, pero 2 years lang. Tapos yun, sabi niya, after 2 years, you have to get a proper job. Because, before, in the 70s and 80s, for us, very with strict parents, hindi proper job yung pag-aawit. Ayaw nila kami. Ayaw niya ho. Kasi ayaw niya yung gabi-gabi kami nasa labas kumakanta. So, for that reason, our strict parents didn't consider being a singer as a proper job. So, sabi ko, okay, 2 years, try lang. So, nag-enjoy ako, nag-minstrels ako for 2 years. Well, after actually a year, and then nagbanda ako. I put up our own band after a year. Tapos, I started singing Kala sa bar at the Hyatt. So, for fun lang, para sa akin naman,
katuwaan lang. Tapos pagtapos ito, maghanap na ako ng trabaho kasi I graduated mass communications. Yan, yung ginagawa mo, yung radio broadcasting, journalism, theater. That's my major in college. So I was prepared to look for a job there after 2 years or 8. But before the 2 years ended, I had an offer from OctoArts. Actually, OctoArts and Dyna both came. Mm-hmm. They both offered me a recording contract. So sabi ko, Mami, last na, tatry lang ng recording. Para lang masabi kong nasubukan ko. Ang swerte niyo ho, 2 recording company na malalaki ho yung umaano sa inyo. Oo, in fact, nakakatawa kasi they went to Calesa Bar on the same, they happened to go on the same night. So medyo natarams na yung ate ko, yung manager ko. Sabi niya, ako, paano ko kakasapit ng dalawa na sa magkabilang lamesa? But I don't know, I eventually worked with both of them. Kaya lang yung unang pinili ng sister ko yung OctoArts. So we cut the record. The first release was a song called Over and Over Again by Jerry Paraiso. Mm-hmm. So it did well naman in the airwaves. Mm-hmm. Pero nung sinundan siya ng Tell Me, yun yung talagang parang magic. Yung magic lang, bigla parang tutok lang. Ang dating nyo, parang instant superstar na ho kagad. Ilang kaguluhan na. Nobody really expected na puputok yung kanta because it was such a sad song and so simple. Alam mo, nung araw, wala naman birit-birit. You know, our songs were like me, artists like Miku, Shasha, Jam. Kung mapansin mo nung 80s, walang birit. Our songs were all... Yes. Mga simple love songs. Simple love songs talaga. Oo. So, yun yung naging trend. So maybe Tell Me fit right into that mold. So bigla siyang sumikat. Like practically overnight, the song just really became a hit practically overnight. And we were surprised. Louie and I were like, whoa! Wow! Ngayon sabi ko sa mami ko, Mami, paano yan? Paano yan, Mami? Sabi ko, hikat di na ako pwede magpatras. Tama nung tingin sa akin ng mami ko. Kasi honestly, Ogie, I had no intentions of being a celebrity singer. I had no idea how far it would go. And so for each day that I just simply enjoyed it as something fun, and it was an opportunity for me to bring joy to people. So, wala lang. For me, it was just so much fun. So, I counted it as a blessing na lang talaga every day. Hindi ko naman ma-imagine na tumagal siya ng ganun. Oo nga ho. At saka biro nyo talagang naging mega hit ho yun. Naging parang lahat halos yata kinakanta. Yung Tell Me. Grabe. Nakakataba ng puso kahit yung mga ibang kanta. Marami nagre-remake at saka I think ako yung pinakamaraming kantang ginagamit sa sine at sa teleserye. Paano ho? Very emotional yung mga kanta ninyo Kayo ho ba'y namimili nun o binibigay lang kung sa inyo para kantahin ho? Yung iba binibigay, yung iba pinipili namin ng producers. Binibigay tsaka pinipili namin ng producers. A lot of the songs were composed by Louie Ocampo very sentimental din yung taong yun. So, so some of the songs, siya ang susulat ng melody, tapos lalagyan ko naman ng lyrics. So, maganda yung mga melody kasi ng songs niya. Oo nga ho kasi kapag lalo na yung mga Tagalog songs ninyo ho, talagang sabi ko, naaalala ko yung mga teleserye. So like yung Ikaw Lang Ang Mamahalin. Yes, we wrote that after my father and my sister died. First, my father died in 1982. And then in 1985, my sister died, and I was just so devastated kasi parang 3 years apart lang, no? Ganun lang ang pagitan, Teka lang ho, at medyo nawala ang connection natin. Naka-hold ng konti. At magpapalit pa rin ho si Miss Joey Albert. Don't worry ho.
Hello, Miss Joey. Ano ba nangyari doon? Parang nawala siya. Parang nawala ho ng konti. Siguro dahil sa internet connection ho natin. Okay, turn dito. Oo, yung internet connection natin medyo hindi ho gumanda. Kaya So gano'n. anyway, ayun, it was so sad. Louie and I both wrote the song and he wrote the melody and then I wrote the lyrics yung to Ikaw Lang Mamahalin. Oho, yun nga ho. Pero nung tell me ho, yung ano nyo, sino yung kasabayan nyo ho nung time na yon na sumisikat din na singer? I think kasama ko at that time was Pops and Jam Morales, sila kabatch ko. Ay, mga Jam kabatch. Morales, Gary, Martin. Sila ho pala yung mga kabatch ninyo. Mga kasabay nyo. Talaga. Oho. Yeah, so me, Jam, Jennifer Ramos, if you remember her, I don't know if you do. Shasha, Gary and Martin. That was my batch. Yung pala yung mga ano ho. Sino-sino naman yung mga talagang inaano sa inyo nilalaban? Kumbaga parang Nora Bilma, parang ganun ho. Alam mo, walang ganun noon. Wala hong ganun noon. Wala. Not in my batch. I don't know. Parang, well, there was, if you're talking about love teams, so all I know is Martin and Pops. Yes, love team. Pero yung competition as, let's say, parang sikat na na singer, parang ganun ho. Hindi ko na-feel na may ganun nung 80s. Hindi ko alam kung the audience felt there was anything like that, but I, as an artist, I didn't feel, the 80s was the golden age of original Filipino music. For me, it was the 80s. Yeah, the 80s talaga. I mean, the 70s had good bands like Hot Dog, Cinderella. Yes. Of course, there was Basil, Valdez. So the 80s, the 70s also started to give birth to those classic, to classic OPM like Hot Dog and Basil nga, no? But the 80s brought in a new golden age kasi that was the time Imelda Marcos closed the doors to foreign music. Pinagbawal niya ang foreign music. Walang foreign shows pwedeng makapasok sa Pilipinas noon. And then she built yung Metropop Festival. So doon lumabas lahat ng artists. Tapos she built 5-star hotels. So ngayon yung mga katulad ko na hindi makakanta sa Strip, Rojas Boulevard, we had new venues to sing. We had 5-star hotels kung saan kami pwedeng kumanta na ang mga tao gustong-gusto pumanta. So all of this, I mean, say what you want against the Marcoses, but Imelda really promoted and uplifted the arts and culture in the Philippines. Sobra. So yun na naging golden age ng music, and she's the one that mandated that every quarter of the hour sa radio dapat may OPM na tumutugtog. Siya ang unang nag-require nun. Mandatory talaga sa mga mandatory talaga. Yes, parang kung hindi madidemanda yung radio station. Hindi ko naman alam kung ganun. O kaya magpe-penalty sila pag hindi nila sinunod yun. At least good yun sa sa mga Filipino artists, di ba ho? Nung time na yon. Yeah, lalo na the Metropop. So labasan din lahat ng composers, like Danny Tan. Basta ang daming composers biglang lumabas. Kasi may festivals and may contest. So labas na ako, Gary, Martin, Jam, Shasha, ang dami. We have composers like Odette Quesada, lumabas. Sinisinger niya, si Rick Sigreto? Rick Sigreto, yes. Yeah, right? Bernie Varga came out. Talaga lumabas lahat ng... Parang ang daming hit songs nun, Parang ang daming mga... The 80s had the most single hit songs by single artists. Yes. Grabe. Oo, ang daming naglabasan. Parang lumabas din yata si Junior dun yata, yung... Nagtagalog rin yata si Junior, yung... Yeah, there was also, even the folk singers started to come out. So, ang
Ang dami-dami, grabe, sobra. It was a new era. Louis Heredia, Louis Heredia, sino to si Guapo? Si Kino. Si Kino, yes. Right? At saka, so funny kasi in the 80s, parang daming tisoy lumabas. Ang dami kaya talaga, si Louis, si Kino, tapos, sino pa ba yung... Si Raymond ba, ano rin? Raymond, 80s yan. Oo, Raymond, 80s. Gino Padilla. Wala ko. Si Gino Padilla. Mga naglabasan. Oo, Ate Soy. Yeah, diba? So the 80s talagang parang, it was a whole new world. Parang biglang, wow, saan galing lahat ng singers na to, right? So even yung mga Broadway singers sa 80s yan lumabas. Sila Leon, sila Isay Alvarez, sa pangalang asawa niya na galing din London. Yan, labasan na lahat, pati mga Broadway singers, labasan lahat. And then in the 90s, there were, parang nag-continue rin, labas naman sila Regine, Jano, and Melissa Gibbs. But parang the hits started lessening kasi parang bumalik na naman yung foreign music eh. Yung pala yung time na yon, kumbaga. Yeah, tapos now, I'm not so familiar with OPM now because I've been away for 20 years. I don't know if there's as many single artists that... Kasi nakikita ko tuwing umuwi ko, yung TV shows, like, noontime shows, they don't feature individual singers anymore, not the way they did during my time in the 80s. Mm-hmm. Like kami, kung magpapromote kami ng kanta, kinakanta namin yung buong kanta. Mm-hmm. Diba may Kuya Germs? Yes, Kuya Germs. Mga, ano ba yung mga show nila, Inday Badiday, mga, diba? But at least we all got to sing the songs buo. Tapos sila pa nagpo-promote kami ng songs, meron pang kanyari, may mga Octo Arts dancers, may... yung mga sumasayaw. May iba dancers. May mga kanya-kanya. Hindi kagaya ngayon hawak na ng mga, yung mga talent ng mga sarili nilang station. Nakita ko yung mga variety show, parang puro production numbers, hindi nila kini-feature yung individual artist. So, parang corny. Hindi ko ma-appreciate yung individual singers kasi puro production numbers Sunod-sunod na kantahan ng kantahan. Oo, tapos grupo ng grupo. Oo. So, hirap sundin. Oo, But yeah, for me, the 80s was the best times, syempre. Pero Miss Joey Albert, hindi lang naman kayo magaling na singer, pero napakaganda nyo rin na pwede rin kayong sa movies, di ba? Ay? Alam mo, nag-school bukol ako. Yes, Lasama mo kayo sa Tito Vic and Joey, di ba? Nasama ako dyan. After a while, wala akong tsaka maghintay. Bakit ba sa pelikula? Ba't nag-aantay ho ba? Antayan sa pelikula? Lalo na kaya siguro sa movies. Syempre, I'm sure it's more waiting than TV shows. And I tried. Kasi syempre they had to make me when Tito Vic and Joey made movies, syempre they had to make me sale. Mm-hmm. So sumali naman ako. Ayoko talaga maghintay. The thing kasi with the singers, with the concert, you go, you rehearse your songs, then finish. And then the concert date, you go, you do your sound check, you dress up, you perform in the concert, and then you go home. Mm-hmm. Doon ako sanay. Tapos ang trabaho ko kagad. And doon sa movie parang tagal naghintayan. Ayoko na. Bakit ilang oras ang antayan nyo sa movies? Minsan buong hapon. Buong hapon? Ba't nag-aantay ho? Minsan inaantay yung ibang stars. Ganun. Sometimes inaantay yung set, inaantay yung mag-set up, inaantay yung script. Pero paano ho kayo napasok sa school bukol? School bukol ho ba yun? Mm-hmm. Paano ho kayo napasok doon kila Joey, Tito Vic and Joey? I can't remember. So long ago. Yeah. I think, kasi in 1982, I won in Dream Girl Filipina, so they approached me to join. Alam mo naman yun, Tito Vic and Joey, they like to join mga beauty contest winners.
Bali, isa lang hong pelikula na gawa ninyo, Miss Joey? I did 2 with Tito Vic and Joey, and then I did 1 with Dolphy, but only comedy movies. Ano Ano siguro ako? kasi pangalan nyo Joey. Siguro nga, para Joey De Leon. Oo nga, bakit to Joey ang naging pangalan ninyo? Yan ba real name ninyo, Joey? Yeah, because I'm Josephina. Josephina. I was born on March 19, the feast day of Saint Joseph. So, ibig sabihin ang nickname ng Josephina is Joey? Yun yung gusto ng daddy ko. Joey na may Albert pa. Tapos I think he wanted, kasi it was, four kids. The first one is a boy, and the next 3 were all girls. I think he wanted a boy. So, he got me. He named me na lang like a boy. Kaya pero yung ang father niyo ba foreigner? Filipino. Filipino naman. Filipino ho. Oho. Hindi ko alam bakit Albert yung pangalan nila, but they're Spanish-Filipino. Spanish-Filipino. Oho. Pero sumali ho ba kayo sa mga beauty sumali pa ba kayo rin sa maliban doon sa sinalihan yung beauty contest? Meron pa bang binibining Pilipinas or umano pa ba? No. Actually, I didn't even join that contest. It wasn't like a contest that I joined. I was so surprised now when I received the letter. You're a finalist for the Dream Girl. I said, ha? Wala akong sinasalihan na contest. Excuse me. Wala akong hilig. So, what happened? So I called up. What happened was, I was featured in, there was this TV show called The Party, which was hosted by Ariel Oreta and Leah Navarro. And every episode, they'll feature a face. Wala lang, parang ngiti-ngiti ka lang doon, they'll feature a face. Parang a young college face. Student. And naglumabas kasi ako sa Johnson's Baby Shampoo na commercial. So, they called me if they could feature me as the 5-minute girl in their TV show. Okay, whatever. May bayad ba yan? Okay, thank you. Pero hindi pa ho kayo hindi pa kayo singer niyan ng Tumakanta na ako sa banda. Sa banda. Sa minstrels. Sabi ko, sabi ng sister ko, may bayad naman eh. So, sige, may bayad naman. Pala, sige, tara. So, for fun, ayan na naman si for fun. Pumayag ako. Yung pala, hindi ko alam, namili sila ng they picked like 12 of those faces, of those girls. Tapos gumawa sila ng contest. Yun na pala yun. Hindi ko alam magkakaroon ng contest. Tapos nag-finalist daw ako. Sabi ng nanay ko, sayang naman, sige na, gawin mo na. Magaganda naman yung prize. It would trip around the world in a car, which coincidentally were the 2 things I was asking my father sana when I graduated from college. He said, anak, hindi ko na yan kaya. Because he was dying of cancer already. Sabi niya, anak, hindi ko na yan kaya ibigay sa iyo. Magtrabaho ka, makukuha mo yan. So coincidentally, those were also the prizes. But I really didn't think I was gonna win kasi yung mga ibang contestant, mga model, ang gaganda. Sila Teta Ortiz, Olan Juarez, ang tatangkad nila, tsaka talagang parang model sila maglakad. Sabi ko, Diyos, para akong basketballista maglakad, ang lit-lit ko pa. Pero sabi ko, sige na lang. I don't know, but miraculously I won that contest. And so I got the prizes, which were the 2 things I asked my father when I graduated. And I somehow feel that in his death, from heaven, he managed to give it to me. I see. Pero anong pelikula yung ginawa niyo with Dolphy? I think yun yung may pulis sa ilalim ng tulay. I see. I think that was the title. And actually it was also with Alice Dixon.
With Alice Dixon too. Yeah. I see. And then, I think that was it. Pero after nun, hindi na ho kayo nagtuloy na paggawa ng mga movies? Puro comedy lang ho yung after ng 3 comedy? Hindi ko talaga type yung movies. Hindi nyo talaga type yung mga movies. Talagang puro I pagkanta lang. I really didn't want to do movies. I was happy just doing concerts na lang. Concert na lang. Kaya ganun. Yeah. Pero may mga collab team ho ba kayo? Noon? No, only Vic Soto. Vic Soto nga. Oo nga, si Vic Soto. Natatanda ko yata Vic Soto nga. Siya lang doon sa school bukol. Oo. Nasali ho ba kayo sa sa TV show nila? The school bukol lang. Yun lang, parang kayo yung nililigaw-ligawan yata ni Vic Soto noon. Correct. Yes, Kumbaga, ang dami yung memories, yung mga dati. Marami kayong nagawa talaga. No naman, actually, mapili din ako kung saan lumalabas. Mahirap na siyempre. Pero nung hindi pa kayo singer noon, sino ho ba yung mga hinahangaan nyo talagang singer? I've always, even from the start, I was always in love with Apo Hiking Society. Apo Hiking Society. They were always, all throughout high school, I used to follow Apo Hiking Society and the circus band. Andyan si Basil noon, di ba? So I used to follow. Those were the 2 groups I used to follow all throughout high school talaga. Sa mga, naman, sa babae hong singer, sino ho yung mga naging, naging idol ninyo o hinangaan nyo rin? Parang wala. Wala ko kayo na, wala. I can't remember. Basta I know I had the records of Apo and circus band. I can't remember buying records of female artists in the 70s. Parang there weren't so many. Parang mas maraming lalaki ng 70s. Anong 70s song? Di ba? Parang yes, Rico Puno. Rico, Haji, Hindi ba yung time niya na naglabasan din yung mga jukebox queen? Parang mga gano'n. Hindi ba yung time na yon? Parang that was before 70s? Early 70s? Oo, 70s din yata sila. Oo. But I was more attuned to the music of the Apo. Hotdog, di ba puro banda kasi nung 70s yung mga... Mostly banda nung 70s. Mga Pinoy rock, parang ganun ho ang sa kanila, mga Pinoy hits. Yeah. And then yun nga, and then the Manila band came out, ano ba yan? Manila. Hotdog came out with, yung mga Taglish, di ba? Yung mga Taglish, nagpasukan na. Pasok na ng parang mga words na TL, parang gano'n. Ay, that's right. The Boyfriends. See, it was mostly talaga, bands in the 70s. Jukebox Queens, what year ba yun they came out? Hindi ba sila mga late part ng 70s after nila Haji? Parang gano'n. Nag-abot-abot din yata sila parang gano'n. Then, dumating na yung grupo ninyo. Parang gano'n yata. I would think it was early 70s. They started in the early 70s. I see. Yeah, Nelda Papin, Claire de la Fuente, diba? She had nice songs also. Yes, and si Eva Eugenio. Yes. Oo. And Didi Reyes. Yes, before the Jukebox Queen, si Didi Reyes muna. Oo. Diba? Yun ang Pero bata, hindi ko pa masyado siya inabutan nun. Pero sa mga movie, wala ho ba kayong mga movie, movie actress o mga favorite na movie actor? Nanonood ba kayo ng pelikula noon na hindi pa kayo... Hindi masyado nanonood ng movies before hindi kayo nanonood. Hindi mo pinapayagan ng nanay ko masyado lumabas nun. So, for singing lang ho talaga kayo, concentrated sa mga music.
strict ang parents. Ay, strict ang parents ng time na yon. Kaya walang panood-panood. Kahit sa mga TV, wala rin ho. Yung mga pelikulang napapalabas. Before we used to watch TV with our parents. So we watch what they watch. It's so different before. It wasn't like now everybody has their own TV and their own iPad and their own computer. It's so different now. Before we watched TV as a family. Yes. Pero sino ho yung mga naging close friends nyo sa showbiz? When I was in Octo Arts, I was very close to Pops kasi Octo Arts din siya. So, yeah, during that time we were close. I got close to Pops. During the 80s, I got close to Janice de Belen. I got close to... I'd get pretty close to everybody naman, like Isay and Shasha. And we were all... Actually, the camaraderie of the singers in the 80s was very, very good. We would all... I could not feel any... me personally, I couldn't feel any sense of competition. I felt that every time we did shows together, we all felt like we were friends, We used to do a lot of college shows. Before, ngayon parang hindi ko alam kung uso na yung ganun, pero dati lalo na pag Pasko, we used to do a lot of campus tours. Nagkakasabay-sabay kami doon, so it was so much fun. We were all friends. The camaraderie is very strong, but I just spent a bit more time with Pops, Janice, and Janet Basco, if you remember. Janet Basco? Yes, Janet Basco, You Made Me Live Again. Actually, binigyan namin ng award hority yan sa ng Radyo Pilipino Amerika nung nagkaroon ng Philippine Independence Day celebration dahil pumunta ko siya. Yes, I was very close to, and I remain very close to Janet actually. I see. But kasama rin ho niya dumating si Congressman Revilla. Masawa niya yun eh. Oo. Johnny Revilla, pumunta ho sila rito sa National City para sa celebration ng Independence Day celebration. Correct. Yes, Miss Janet Basco. So nice, very nice couple. Yeah, very nice couple at ang babait po nila. Very down to earth. Yes, bali, kailan ho kayo umalis ng Pilipinas? I left in 1995. 1995. Anong naging, bakit ho nag-decide kayo na iwanan ho ang Pilipinas? Well, my husband had applied. For Canadian citizenship, which we thought would take like maybe 3 years. So sabi namin, okay, there's enough time to wrap up our careers, So then what happened was, in February, I was diagnosed with my first bout with cancer. February 1995, which was a cervical cancer. So it got me to thinking, sabi ko is, what if this recurs? Because it's really in my family. Sabi ko, what if this recurs? My life here in the Philippines is comfortable, very comfortable and very lucrative. But I didn't really have a lot of time with my kids. Lagi naiiwan sa yaya. So I said, kung bumalik tong sakit ko, tas hindi ko na-survive, hindi ako kilala ng mga anak ko. I wouldn't have enjoyed being a mommy. So, and that was more important to me. So I decided, sabi ko sa asawa ko, sige, ituloy na natin yung Canada. Because I wanted to come and I wanted to just spend time with my family. I just wanted to be a full-time mom. I wanted to raise my kids myself. I see. Kumbaga, iniwan nyo talaga ang limelight? Yep. Yeah, oo. Kaya, 1995. Umalis na ako. Taking the chance na that's it. I closed the doors to everything. I was prepared for the fact na hindi na uli ako makakaawit. But at the point of when you're faced with your mortality, you really have to choose
what is the more important thing. Yes, talagang ganyan ho talaga. And to me, it was my children. It was not fame and fortune. That was never a priority. Pero ilan ho ang nagawa niyong kanta bago kayo umalis ng Pilipinas? No? I had already had, I think, 9 albums by the time I left. So parang for me, dami na. Kasi ang last hit when I left, the last hit was Iisa Pa Lamang. And then when I left, the last song I promoted was Sayo Lamang. Oo, na pare-parehong nag-hit talaga. Yeah, so for me, okay na, marami na akong naiwanan. Kung mamatay man ako, marami na akong kantang naiwanan. Mga memories, di ba? Ho? Yeah, so which was always my priority. And I always took recording seriously because I felt that this is what would remain, that was lasting long after I'm dead. They'll have all these songs, you know. So it's very, very serious about recording and promotions. Ako, Diyos ko, ang dalas, ay nako, more than any artist, inaakit ko lahat ng mga radio stations dyan sa Ortigas Avenue, makapag-radio tour lang ng madalas. Ganun ho kayo kasipag noon? Ay, sobra. Sa radio tour, oo. Sa radio tour talaga. Talagang ipinopromote nyo ng gusto yung... Kumbaga, hindi lang nyo pinababayaan para yung producer ninyo na mag-ano yun. Kundi talaga nagpo-promote. No. It was also for me. I wanted my songs talaga to be popular and to survive and to last. Kumbaga, hindi lugi sa inyo yung producer ninyo na nag-produce ng song ninyo. Talagang... yung iba, gusto nilang TV tours, they would do movie, whatever, show. Sige, mag-show kayo. Ako nagre-radio tour. Pinopromote ko yung mga kanta. So, ayun, after that, I thought, anyway, dami nang naiwanan na hits. I think it's time to go. And, it's nice when you leave when you're kind of on the top. Maganda yung hindi nakikita ng taong bumabagsak ka eh. Pero, diba? Parang diba? Quit while you're ahead. Pero marami hong nakakamiss sa inyo. Lalo na sa Pilipinas. Which is also kind of nice now. Because every time I come home, which is like 2 or 3 times a year, every time I come home, napupuno lagi yung shows. Kasi siguro, nasasabik sila. So, okay na rin yung ganun. At saka, isa kayo sa mga nagpapasaya sa mga Pilipino around the world, di ba? Hindi lang yung sa Pilipinas. Dahil mga Pinoy dito sa Amerika na nung panahon na nandun kayo, kayo ang sikat noon. Hanggang sa ngayon, sa isip nila, kayo pa rin ang sikat. Kasi sila ngayon, yung mga ka-age ko, sila ngayon ang nandun sa nasa Amerika ngayon. Kaya gano'n. Kaya, ano ang feeling na parating pag kumakanta kayo, lahat ng halos ng kanta ninyo, alam ng tao na kanta? I know. Alam mo, yun yung the best feeling talaga, nakakakilig. Every time I sing, sabay sila, yung buong theater, kumakanta sila. Parang national anthem. Lahat. I Remember the Boy, Isa Pa Lamang, ang lahat kakantahin nila. Sila sabayan talaga. Minsan nga, points of view, wala akong kapartner. Yung audience ang kapartner ko. Ganun ginagawa. Yung kaduet ko. Kahit wala akong kaduet, kinanta ko kasi sila yung kaduet ko. Sobrang tumatak talaga sa isipan ng tao yung mga nagawa niyong songs, di ba ho? Actually, I think most of the songs of the 80s kasi, like I said, yung pagka-promote ng mga awit ng 80s, talagang it was part of the lives of every student. Ang nung 80s, ang mga mga students bumibili ng OPM albums talaga. Lalo pa na kayo ng mga estudyante kayo, yun ang mga binibili niyo. Di ba ho, yung mga OPM pa nga nasa sa palengke? Hindi lang nga. Pag sa Alimol. Sa Raon ho. Pag break time, anong bibilin niyo? OPM na plaka. Yeah, OPM na plaka. Yan ang mga pinagkakaguluhan. Ang ganda-ganda ng pagka-promote ng OPM noon. Kasi like, even when I do shows with Raymond, alam nila lahat ng kanta ni Raymond.
Mhm. Kapanahunan na din kasi tama ka, kapanahunan namin ang mga listeners ninyo ngayon. Oo, kaya ganun. Oo. Kaya alam na alam yung kanta ninyo at siguro kahit siguro 100 years pa, alam na alam ng mga tao yun. Correct. Kasi inuulit pa rin ho di ba? Nire-revive yung mga kanta Nire-revive ninyo. talaga. Oo, lalo na sa mga teleserye. Yan, isa pa lamang, ilang beses na ginamit yun sa teleserye. Kaya nga ho, Diba? ganung kalakas ang mga impact na nagawa nyo ng song, di ba? Hindi ho lahat ng singer ganun, di ba ho? Marami din naman. Siguro swerte na lang talaga ako kasi ang daming napunta sa akin. Marami kayong hit songs Kumbaga, ang labanan lang hit songs Hindi sila marunong pamili ng boyfriend Dapat yung boyfriend mo yung songwriter. Songwriter, para at least talagang ang mapupunta sa yung dami mo kanta. na sumikat. Pero sa lahat po ng kanta na ginawa ninyo, ano yung naging pinakamalapit sa inyo? Kumbaga, hindi naman ito yung naging hit song, pero pinakamalapit po sa inyo. Parang nagkaroon ng Of course, it's Ikaw Lang Ang Mamahalin because Louie and I wrote that with my father and my sister in mind after I lost both of them. So that song will always be dear to my heart. I see. Yung pala. Kaya, although Tell Me, of course, is the biggest hit. You know? Yeah, biggest hit yan. Parang box office hit yan ang dating But the one closest to my heart will always be Ikaw Lang Mamahalin. Pero sabi niyo ho, parang hindi niyo na gusto yung mga ngayon, birit-birit na ang style ng mga music. I just can't relate to it because I don't know how. I'm not a belter. Even when I was in high school, the songs that I used to love were Sergio Mendes songs, were the crooners. You know, I used to love the songs of my father, Nat King Cole, Frank Sinatra. So I'm an old soul when it comes to music. I love old crooners. I like, love songs. And it's just a personal preference. Nothing against Beat It, but it's just not something that's close to my heart. So I just and today it seems that maybe 80% of music and singers have chosen that style of singing. Like even when you watch American Idol, The Voice, all the contestants, they like to sing songs that belt. Yes. Where they belt out, and so it seems to be the trend now. So it's just not something I can relate to because it's not my personal style of music. Ang Tell Me ho ba, hindi na i-record dyan worldwide? Kumbaga, na ng American company? Hindi ho ba? Not yet, but somebody's working on it. Ganun. For me. Wow, ang galing. We'll see where that goes. Wow. Kaya pala naisip ko yun, bakit hindi na ilagay yan sa American company? Somebody's working on it, but it takes a lot of work. You have to know the right people. So we'll see how it goes. Sana nga. Para at least naman madinig naman ng mga Amerikano na magaling. Actually, it was already recorded by David Pomeranz. Kaya ni-record na siya ni David Pomeranz at saka ni David Archuleta. Ganun. Talaga naman. Paano ho yung sa mga videoke naman ho na parating kinakanta rin yung kanta niyo pala didinig kayo? Anong pakiramdam niyo naman? Videoke queen nga daw ako. Videoke. Yun ho ba ang title niyo? Videoke queen. Hindi, pag tinanong mo yung mga sa LA, yung mga nagtatakbi yung mga baklang nag-co-host ng videoke doon. Yung videoke queen! Ay, kayo, binibigyan niyo akong title. Videoke. Ano ba yung title niyo dati, Miss Joey Albert? Ako ang walang title. Wala ho kayong title? Wala. Okay wala kayong hindi kayo nabigyan ng title. May title, ako wala. Okay lang yun. Bakit to? Basta nasa akin lahat ng magandang kanta sa inyo na lahat ng title. Pero at least tinawag din kayong videoke queen. Wag naman. Kasi parang daw sa videoke yung songs ko daw ang pinaka most popular, really
requested or chosen. Ganun ho. Kaya naman, ay nako, talagang, kumbaga, ang Joey Albert talaga, hindi na ho malilimutan ng mga Pinoy. Sa videoke, hanggang sa mga radio station, tuloy-tuloy pa rin, lalo na, di ba? Ang hit songs ninyo, nandun pa rin. Actually, kung kailan mo talaga malalaman yung effect mo sa tao, kung kailan mo talaga malalaman pagka may sakit ka. Alam mo, hindi mo ubos maisip kung gaano karaming tao maski hindi mo kilala nagdadasal sa akin. Yes. When I announced it on my Facebook na I was asking for prayers I will enter into surgery tomorrow. Libo-libo ang nag-offer ng prayers na I don't know them personally, but this is where you know if you are well loved. And as a singer, I don't need to be the highest awarded or most awarded or the highest paid. All I wanted was always just to be the best, the best loved artist. Mm-hmm. And ngayon, tuwing may sakit ako, this is the third time already, right? Yes. Tuwing may sakit ako, grabe, buhos ang dasal ng mga taong galing saan sa sulok ng mundo galing na hindi ko naman talaga kilala, pero yan, nagbibigay sila ng dasal, nagpapadala sila ng dasal. Grabe. Such a good feeling. Yes. At saka nagpapalakas ng loob ng husto sa inyo. Very much. Yeah. It's very encouraging. Oo. Kaya... So, kung meron sa mga sa inyo dyan sa nakikinig sa San Diego, for those of you who prayed for me and who are praying for me, taos pusong pasasalamat sa inyo. Bless, sana i-bless na lang kayo. Bahala na lang ang Diyos sa inyo. Hindi ko alam paano kayo pasalamatan. Miss Joey, ibig sabihin meron kayong surgery tomorrow ho o yung dati pa ho? No. I had surgery on... I had surgery on March 27, but the day before I announced it sa Facebook friends ko, sa Joey Albert, and grabe yung naging outpouring of prayers was fantastic. At saka talagang tuloy-tuloy pa rin kayo kahit paano, di ba ho? Nandiyan pa rin ang Joey Albert, nakatayo pa rin. No. Di ba ho? Unstoppable. Oho, dahil yung power ng prayers na ang daming nagdasal sa inyo na hanggang ngayon nandiyan pa rin ang Joey Albert. Kasi hindi naman lahat. I'll have chemo until November. And hopefully after that, malakas na ako at makaawit na sana ulit. Hopefully, palagay ko magiging positive lahat yung mangyayari sa inyo dahil inaantay pa rin kayo ng buong Pilipino rito. Dahil daming nagdadasal sa daming nagdarasal sa inyo na sana nga gumaling na si Miss Joey Albert para maka-record ulit ng panibagong kanta. Yan ang inaantay nila. Ang panibagong kanta. May balak ho ba kayo or talagang muna ngayon, relax muna ho? Kung anong gusto ng Diyos. Nice. Ako yes lang ng yes. Pagdating ng pagkakataon, okay. Okay lang ng okay. Okay lang ng okay ho. Kahit anong dumating, bagyo, araw, okay lang ng okay. Kumbaga, hindi ho kayo talaga bumibitaw na, wow, ba't ako? Lord, ba't ganon? Wala. Anong mapapala mo katatanong sa kanya? Kumbaga... Diba? Sayang lang oras. Oo. Kumbaga, lahat na lang pinapasalamatan nyo kung ano man ang meron. There's always something to be thankful for. Yes. No matter what happens and what we go through, there's always... Number one, there's always someone who has it worse, who's in a worse situation. So you should never really complain because no matter how difficult your situation is, there's always someone in the world who has a bigger problem than you. Yes. So that in itself is something to be thankful for. So I choose to see things that way. Miss Joey Albert, ano pa ho ang pwede nyong for last words para sa mga listeners natin?
Yes. Alam nyo, hindi lang po tayo dito sa San Diego nadidinig. Sa buong mundo ho tayo nadidinig. Hanggang Pilipinas nadidinig. Buong mundo, kamusta? Salamat sa lahat ng dasal nyo. Yes. Oo. Anong gusto mong Anong last few words para sa mga listeners nyo sa buong mundo na nag-aantay pa rin kay Miss Joey Albert? Ay, antayin niyo ako dyan! Basta kung nasan man kayo, pinipray ko sa Diyos na makalibot ako ng mundo isa pang beses. Isa pang beses. Yes. Isa pang Sana, beses. hindi lang isang Sana beses, makaligaya. siguro mga 10 beses Miss Joey. Hi, Joey! Yes. Lalo na sa Europe. Gusto ko pumunta sa Europe at hangang-hanga ako sa mga overseas workers, especially in Europe kasi parang mas mahirap yata ang buhay doon. But all over the world, pangarap ko talaga makapag-awit sa inyong lahat ng mga overseas workers dahil apakalakas po ng paghahanga ko sa inyo, sa mga sakripisyo ninyo. Ang mga Pilipino nagdadala ng kaligayahan at masarap na pagkain at dasal sa buong mundo. Hi, Joey! Yes, may mga ano ho kayo rito, mga fans. Joey! I believe that the Filipinos have a mission around the world, and that's why there's so many Filipino overseas workers, and I think that's probably why we're overpopulated, so that we're forced to go out into the world, because everywhere there's Filipino workers, there is joy. They work so hard. They're everywhere. There's an everywhere there's a Filipino worker abroad, there's joy. There's Filipino food. There's laughter, and there's their Christian values. They bring it to their work. And songs of Joey Alberts. Yes, and that's so I'm very proud. I am very proud of Filipino workers around the world. I praise you, and hangang-hanga ako sa inyo. And abangan ninyo kasi dinadasal ko talaga sa Diyos maabot ko kayong lahat para mauwitan kayo. So ipagdarasal ho namin sa November yung ano ninyo. Yung susunod Correct. mong Sana demo. tapos na ako sa November kasi gusto ko na kumanta. Yes! Oo. Meron ho kayong mga fans dito. Ay, hindi. Mga Joey, friends. Si Tyrone nito, nagkasama tayo kay Dr. Camacho 2 years Ay, ago. kilala kita. Yeah, I know. I know. Fans, kumusta na, Manay? I know. Miss you. Papagaling. I know. Papagaling ngayon si Miss I Joey. know. Alam kong kaya nga, Different. yes, kaya nga natagalan ng, kaya nga Miss Joey, naintindihan namin na natagalan ng ano ninyo, ang pagbibigay nyo ng pagkakataon sa amin para ma-interview namin kayo. Pero na-announce na ho namin dati before pa. Anytime. Yes. At least you know how to reach me now. Yes, thank you very much. Miss Joey Albert sa mga ano nyo, oras ninyo na binigay sa amin at nakausap namin kayo live na live dito sa Radyo Pilipino Amerika. Pwede ho And more power to you, Radyo. Yes. And meron ho kaming station ID rito. Isang hiling na lang ho. Pwede ho bang sabihin nyo ganito ho? Hi, this is Joey Albert at nakikinig po kayo sa Radyo Pilipino Amerika. Promise, ha? Okay. Hi, this is Joey Albert at nakikinig po kayo sa Radyo Pilipino Amerika. Lagi kayong makikinig dito. Promise, ha? Okay, thank you very much, ho. Maraming salamat po. Oo. I roll regards kay Doc, ha? Oo, isasabihin ho namin. Okay. Maraming Bless salamat you. po. Okay, bye-bye. Bye! Bye-bye, Miss Joey. Yes, yan po si Miss Joey Albert na naging kasi nga hindi natin nakausap ng panggabi dahil hindi siya pwede. Bago yan, magpatugtog muna tayo at teka lang at may pupuntahan. Please don't ask.
Yes, so thank you very much sa pakikinig sa atin, kay, lalo na sa ating one-on-one interview with Joey Albert. Hanggang sa susunod pong muli, at yung dalawa nating kasama mukhang nawala na yata. Okay, thank you very much, and bye-bye po para sa mga listeners ng natin, ang Showbiz Watcher Radio Show. Hanggang sa susunod na lang po ulit. At nasaan ba ang ating rito? Nawala yung nawala ang ating rito. Nasaan na ba yun? Nawala. Okay. So, maraming salamat po. Live po, one-on-one interview. Pero i-replay Okay, ko na bye-bye. kung